this world can offer me. For I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. He had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to... Isang mapalang umaga po sa ating lahat. Ito pong ating program, Insight from His Word. Our morning devotion po every Monday to Saturday, alas 8 po ng umaga. Ito po yung kaibigan na pastor, Pastor Ray Sarsuela Chispa ng Northside Baptist Church dito po sa siyudad ng Davao City. Samahan niyo po ako. God bless us all. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus. I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po ang ating programa, ang Insight from His Word. Kumusta po tayo? Saang sulok ka man ng mundo, marating ka po ng boses na ito at mag-meditate po tayo ng salita ng Panginoon. Sa Psalm 68 na po tayo. At good morning to Brother Jed dyan po sa Simirara Island. Maayong aga gidira sa inyo kag sa mga kauturan dira sa Simirara man. Kahapon wala po tayo, no? Nag-post ako ng announcement kasi po tawag nito nag-attend po ako ng memorial service ni Reverend Arlene Fidel ng Manila Bap before at dating presidente ng Bibisanay at sa kay Engineer Bibot Monteclaro. Binigyan po sila ng memorial service ng Bibisanay, no, ang Baptist Bible Seminary and Institute sa Taytikling, no, sa Taytay Rizal. So I was one ako sa mga nagbigay ng plaki ng appreciation sa kay Engineer Bibot Monteclaro sa kay Ate Mensi sa wife, no. So doon po kami sa Heritage kahapon at nagpapasalamat po kami sa Panginoon na maganda ang naging resulta sa pagpasalamat, no. So it was a memorial service sa dalawang nanging leader ng Bibisanay.
So si Pastor Fidel, ang dating presidente, ang bagong presidente ng Bibisan ay ngayon ay si Reverend Dave Sira Josep na nasa Texas ngayon, and then I think mag full ano na siya ng kaniyang bilang presidente maybe next year, no? So good morning also to Esther Batacoel. Magandang umaga po sa iyo, Esther, no? Thank you for so much for tuning at listening to this program, and also to Rhoda Gatilogo. Okay, good morning classmate. Gagmayang aga man dara sa imo upod ang imong pamilya, ang Ginoo mapanalanginan gid kamo, no? God bless you. And also to Pastor Joshua Aswala, mayong aga man, no, sa inyo. Nagapasalamat kita sa Ginoo dira sa Bangkal, no? Ang Aswala family. Good morning po sa inyong lahat. At sino pa bang ating babatiin dito, no? So muli bumalik tayo at nami-miss ko rin kahapon yung iba nag-message, sabi ko nag-post ako na wala muna tayo kahapon. At ayaw ko rin na ng isang replay. So mas maganda na na. So good morning also to Brother Nelson Rafols. Mayong buntag dira sa ibo, Brad, sa Tagum City naman, no? Sa Davao del Norte. So, sa ipagprihan po natin itong ating linya kasi po naglalag siya ang ating tawag nito, ang ating internet. Naragsak kinaranyag na bigat kada kayo amin. Galing naman po yan sa kay Jocelyn Magayon. Okay, naragsak naranyag na bigat kada kayo amin. Okay. So ano pa bang nito? Basahin ko ditong Ilocano niya. Naragsak naranyag na bigat kada kayo amin kakabsat. Agyaman tayo kini Apo Diyos. Taasi na kada tayo amin. Wow! Naimbag na bigat niya. At talaga nga naragsak iti biyag nga adag kini Apo Diyos nga sumrak dito'y puso tayo. Okay. So, yan po. Yes, good morning to Brother Nelson. So, pag-pray po natin, tuloy-tuloy itong natin, December 10 na po tayo. Natapos na natin ang isang digit ng buwan na ito. Nasa 2 digits na po tayo, 10 na po. Ilang tulog na lang at maging 2021 na po tayo. Wow, parang kailan tayo nagsimula ng 2020, January, and then pagka-March na lockdown po tayo. At ngayon, nadidito pa rin ang COVID at talagang nagpipray po tayo. No? I think kahapon na pinalabas ng DOH dito sa region natin, mga 200 something ang cases. At I think sa Davao, mga 100 something din. No? Ang sa 200 na yan, ang 100 dyan. Kaya nga sabi ko nga, ang Davao palaging nangunguna at nag-average po kami dito ng 100 araw-araw. Oh Lord, have mercy on us. So ingat-ingat po tayo. Malaging sundin ang protocol na sinasabi ng ating gobyerno at ang Department of Health. Huwag na tayo pong mag-atubili na susundin po ito para po ito sa ating kapakanan. No? So, I believe na matatapos din po ito. No? At mayroon ng bakuna, no? Mayroon ng vaccine. At sana ang Pilipinas makakuha din tayo niyan. Okay, so Psalm 68 po tayo, verses 19 to 27. Basahin ko po ito para sa inyo sa umagang ito. Okay, ang background ko po yan, ang City Hall ng Davao City. Walang walang ilaw yan. Kasi ngayon may ilaw na ngayon doon. Sana makapunta kami mamayang gabi doon, at least makabisita tayo. At tingnan natin yung mga ilaw naman. No? Kasi ang iba, ang sa Tagum, ang kanilang pride doon, ang kanilang 150 ata, no? Feet na Christmas tree. Wow. At ang iba pa, mayroong ating sa Kapalong, may mga ganda ding mga ilaw-ilaw doon, no? So kahit na meron tayong pandemic, tayo mga Pilipino, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pag-celebrate
ng ng ating pag-celebrate ng dumating dito, ng pumunta dito, ang isang anak ng Diyos para iligtas tayo sa impyerno. Praise the Lord. Praise God our Savior. Verse 19 po tayo sa Psalm 68. For each day He carries us in His arms. Our God is a God who saves. Hallelujah. The sovereign Lord rescue us from death. But God will smash the heads of His enemies, crushing the skulls of those who love their guilty ways. The Lord says, I will bring my enemies down from Bashan. I will bring them up from the depths of the sea. You, my people, will wash your feet in their blood, and even your dogs will get their share. Verse 24, your procession has come into view, O God. The procession of my God and King as He goes into sanctuary. Singers are in front, musician behind. Between them are young women playing tambourines. Praise God, O you people of Israel. Praise the Lord, the source of Israel's life. Look, the little tribe of Benjamin leads the way, then comes great throng of rulers from Judah and all the rulers of Zebulun and Naphtali. May the good Lord bless the reading of His word. Psalm 68 verses 19 to 27. Okay. So, merong isang na ganun isang viewers natin na galing ng part ng Camarines Sur, no? At actually, friend siya ng pinsan ko doon at nakinig siya sa ating program. At nagpapasalamat po ako na makarinig po siya. Pag-pray natin siya, okay, na makatanggap siya ng katotohanan galing sa salita ng Diyos. At maging membro siya ng family ng Panginoon. Okay. So mag-pray muna po tayo. Apo Diyos, agyaman kami unay dito'y bigat marik nami iti asi ken gift ye parabor nga itin mo kada kami. Salamat Lord sa biyayang natanggap po namin. Lord, hindi po kami deserving, pero salamat Lord na nanging part kami ng iyong family. Oh Lord, have mercy on us. May your grace be upon to your children. Alam ko, Panginoon, na hindi ikaw nagkulang sa amin. Alam namin, Panginoon, na ang iyong biyaya ay binibigay mo sa araw-araw sa pagising po namin. Panibagong buhay at salamat sa pagtulog last night na binantayan mo po kami. At Lord, salamat din po sa pagsubok na naranasan namin sa buhay namin para maging strong ang aming panampalataya sa iyo. Tumigsa kadagiti pamatimiking ka. Lord, I pray na ang bawat isa na makarinig ng salita mo, Panginoon, let the Holy Spirit work within sa kanilang mga puso. Na mayroong pagbabago, mayroong realidad sa kanilang relasyon sa iyo, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na sa mga pagsubok na ito, matestingan po ang aming panampalataya sa iyo at ang aming relationship sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na ma-overcome po namin itong mga pagsubok na ito. At hindi kami mawala ng pag-asa kasi ang pag-asa po, hope belongs to you. And you are our hope. You are the blessings. So, Panginoon, tulungan mo po kami na ma-focus namin ang aming mga buhay
sa iyo lamang. Lord, patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan na nagawa sa araw-araw. Minsan, Panginoon, ang temptation po, nag-yield po kami. Salamat, Lord, na once and for all, hinugasan mo po kami ng iyong banal na dugo na nagtulo po doon sa cross, na ikaw po ay naipako doon. Salamat po na ikaw ang nagpasa ng aming mga kasalanan doon po sa cross ng Kalbaryo. Lord, sana Panginoon, ang aming pong mga pinag-aralan sa araw-araw galing sa salita mo, Panginoon, ay maging isang gabay. Susundin namin, Panginoon, through your grace and mercy. And let the Holy Spirit work within us. Lord, open our hearts to your words para lumago ang aming panampalataya, lumago ang aming spiritual life. At hindi po kami dali-daling ma-discourage sa mga eksperyensya namin. Sa mga problema na dumadating, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na humawak sa iyo. Titignan ka namin. Ang aming mga mata, Panginoon, ay nakatingin lamang sa iyo. Lord, may mga pangailangan financial, kami po, i-provide mo rin po ang aming mga pangailangan sa araw-araw. Yes, Lord, hindi ikaw nagkulang. At ang sabi po ni King David sa Psalms 37 verse 25, na wala siyang nakitang anak ng Diyos na napakilimos sa kalsada o sa lansangan, Panginoon. Yet sa Lord, salamat sa promesa na yan. We claim for that. At salamat din sa aming mga kapatid na mayroong puso na mag-share ng kanilang blessing sa nangangailangan at sa amin din po, especially to my family. Lord, you know who they are. Make their blessing more abundant. And thank you, Lord, for their generosity sharing this to us. And I pray, Lord, na ang bawat isa tulungan mo, Lord. Ang may mga sakit, Panginoon, dalawin mo po sila. Hawakan mo ang kanilang mga parte na may sakit, Panginoon, at through your words and through your power, mapagaling mo sila, Panginoon. Ang aming mga balo, Panginoon, bisitahan mo rin po sila. Ang mga naghahanap ng trabaho, Panginoon, bigyan mo po sila ng trabaho. At sana po yung trabaho na ibigay mo sa kanila, gagamitin nila, Panginoon, to glorify and to magnify your name. Tumulong sila sa ministry. At ang may mga negosyo pa ng Panginoon na mga anak mo, palaguin mo ito, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na may marong mga negosyo, na may mga negosyante na mga believers na talagang binibigyan nila ng budget ang mga ministry mo, Panginoon. O salamat sa kanila, Panginoon. I also praying, Lord, sa mga pastors and their family, mga pangailangan namin sa araw-araw, Panginoon. Piniprehan din po namin ang aming gobyerno, ang aming presidente, kanyang mga kabinete, ang kanyang mga subordinate, ang military at ang pulis, ang aming mayor po dito, sa mga ang counselor namin. Lord, sa COVID na ito, Panginoon, maraming mga buhay ang nasira. Maraming mga pagbabago sa buhay namin. But still, Lord, alam po namin na ikaw ang nagkokontrol sa situation na ito, na talagang tumutok lamang kami at palagi kaming kausapin ka. So Lord, tulungan mo po kami sa araw na ito. At lahat, Panginoon, na nanonood, faithful na nanonood, Panginoon, at nakikinig sa iyong salita, bless them, Lord. Bless them. At salamat, Panginoon, sa aming mga kaibigan. At yung mga tao na ayaw sa amin, Panginoon, thank you din for them.
Hindi naman namin sila mapilit na kaibiganin kami, gustuhan kami. But Lord, we don't want to retaliate. We don't want to say something wrong for them. Ikaw na, Lord, ang pahala sa kanila. Ang aming mga kalaban, Panginoon, talian mo po sila para hindi sila makapagdisturbo sa mga ginagawa namin sa araw-araw. Ang signal ng internet, Panginoon, na mag-stable siya, Panginoon. So Lord, salamat po. Salamat sa pagmamahal mo sa amin ng una. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay na walang hanggang na binigay mo po sa amin at sa mga taong tinanggap ka bilang sarili nilang tagapagligtas at wala na. Tulungan mo kami, Panginoon, na unahin ka sa buhay namin. Alam namin, Panginoon, na pag ikaw ang inuna namin, ang buhay po namin ay gumaan. Ang buhay namin ay nasa tamang direksyon. So Lord, pakinggan mo po ang aming dasal, pakinggan mo po ang aming mga dalangin, pakinggan mo po ang aming mga request sa iyo, Panginoon. At ikaw na bahala, Panginoon, sa pagsagot, sa pag-response sa aming mga prayers. Thank you so much, Lord, for the gift of salvation, and thank you, Lord, for forgiveness of sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so good morning to Pastor Randy Ritisa, and also, si Manay Bibiolata nasa Jensan. Okay. Nakalambot ka na galit dira, Manay? Para ka galit sa Jensan, ha? Pastor Brian Cansancio dyan diha sa Rosario, Agusan del Norte, maayong buntag sa inyong tanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Sino ba bang hindi natin nabati? Okay. Daisy Velasco Tabuhara, mayong agagid sa inmo diha, ano? Upod sa imo nga pamilya man. No? Okay. And also to Grace Amatorio Notarte, dyan po sa Bindoy, maayong buntag dira sa imo, Grace. Kumusta ang buhay-buhay natin dyan sa Bindoy, Negros Oriental? God bless you. Sabi po sa verse 19 na binasa natin kanina, sa King James Version naman ito po, Blessed be the Lord, who daily load us with benefits, the God of salvation. Diba? You know what, we could translate that verse. And also to Ann Serondo dira sa Sandawa. Ano Sandawa? Sa Sawata. Sa San Isidro, no? Davao del Norte. Ann, may buntag yun yung sa imo dira. Sa mga office dira kay Susan, paki-regards. Okay? Good morning po sa inyo lahat. So, the verse it says, Blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. To Pastor Kerwin Espero, bayong buntag. And also to Carol and all the brethren dyan po sa Bangagoy Ponil Baptist Church, mayong buntag yun din na sa inyo. Okay. Punta makabisita na tadiha, no? Maybe we could translate this verse to this one. Blessed be the Lord who daily bears our burdens. Diba? Araw-araw, nakikita ng Panginoon ang ating mga buhay, ang ating mga situation. So when David says, Blessed be the Lord who bears our burdens every day. So let's think about benefits and burdens. God is the one who gives us the burdens of life. Remember that. And sometimes we bring burdens upon ourselves by our disobedience, rebellion, sin, unbelief, lack of love, and unkindness. So may mga situation sa buhay natin na ang burden po ay galing mismo sa atin.
Tayo ang may kapakanan. Tayo ang author. At itong mga burdens na ito po yung hindi natin pagsunod sa Panginoon. Rebellious heart. Mga kasalanan, hindi naniniwala, di ba? At kulang sa pagmamahal sa kapwa, di ba? But if we are walking in the will of God, on the path of His choosing, and if we have burdens to bear, He is the one who has given them to us. Diba? Kung mayroon po tayong ganito sa buhay natin, pero you know what? Kaibigan, hindi mo ma-experiensyahan ito pag wala kang tunay na relationship sa Panginoon. Na yung relasyon mo talagang membro ka ng pamamahay ng Panginoon. Good morning to Pastor Jonathan Lobiano dyan po sa Pioneer Baptist Church, Missionary Baptist Church sa Panabo City. So the burden. So kung ang bawat isa po sa atin ay sumusunod tayo sa kagustuhan ng Panginoon at pinipili po natin yung landas na para sa atin, na sinasabi niya sa atin, itong mga kabigatan na pinapasa natin, di ba? At siya mismo ang magbibigay sa atin. So let's view the burdens of life as benefits. Can you remember what I said in the other day? Sabi ko nga, the burdens become a blessings if we put God first. And the blessing becomes a burden if we put God on the last. Yan po ang mangyayari sa buhay natin. Ang mga kabigatan na naranasan natin ay manging blessing po ito pag inuuna natin ang Diyos. At minsan, because of our disobedience, ang mga blessing na natanggap po natin ay nanging kabigatan. Bakit? Kasi po, hindi number one ang Panginoon sa buhay mo. Pang-ilan kaya siya? Sabi ng Bible, di ba? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added as well. So, nakalimutan, memorize po natin yan. Pero kulang tayo sa gawa. Kahit siguro ipikit natin ang ating mga mata, alam na alam po natin ang bersikulong yan. Pero still, the burden, nanging burden pa rin. Hindi siya nanging blessing. So perhaps the greatest example of this is Apostle Paul. How he was burdened with his thorn in the flesh. Can you remember that verse? The thorn in the flesh. And also to my batchmate, Emily Pabiona. Good morning sa imo, Mel. He prayed 3 times that God would take it away. Yes, nagdasal siya sa 3 beses na kukunin po yun. But instead, God turned that burden into a benefit or a blessing. Ano ang sabi ng 2 Corinthians chapter 12 verses 7 to 9? Sabi ni Apostle Paul, I'm going to give you the grace that you need. I'm going to give you the grace that you need. You know what? Sometimes God answers prayer by taking things away. Do you believe that? At alam mo ba yun? Paano sinasagot ng Panginoon ang ating mga dasal? May kukunin siya sa iyo. May kukunin siya sa akin. Yan. God answers prayer by taking things away. And sometimes, He answers prayer by adding things to us. 2 bagay lang po yun. No? Sinasagot ng Panginoon ang ating mga dasal sa pamagitan na mayroon siyang kunin sa iyo or mayroon siyang idagdag sa iyo. Good morning to Pastor Aurelio and Pastor Singson.
That's what he did for Apostle Paul. And the burden become a benefit. Diba? So, sabi ni Apostle Paul, I experienced the thorn of the flesh. He prayed 3 times sa Panginoon na sana, Lord, kunin mo naman itong thorn in my flesh. To Rosalyn Bagay, good morning din po sa inyo dyan. Pero ang masunod ay ang Panginoon. At ang burden po na yon, ang thorn in the flesh that experience ni Apostle Paul ay nanging benefits, nanging blessing po yon. Anong sabi ng verse 19? But you say, I have some heavy burdens. Mabibigat na mga pinapasa natin. At wala akong nakita. No? I don't see much benefit to them. Baka yan siguro sasabihin natin, di ba? Pastor, hindi totoong sinasabi mo. Ang bigat-bigat ng pinapasan ko, Pastor, at I don't think na itong pinapasan ko na mabigat ay manging blessing. Try to read verse 19 again. Ang word po yun ay daily. Blessed be the Lord who daily loads us with benefits. Diba? We live a day at the time. Ang problema kasi sa atin, wow, to my beautiful best friend, si Seiji, Sing Chow, Pastor, thank you for preaching. I'm not preaching. I'm just sharing. But thank you, Seiji. I miss you na. So, sometimes we could not see the blessing because what we have seen is the burden, is the problem. Diba? It is like looking sa donut, diba? Ang tinitingnan natin sa donut, yung butas doon sa gitna ng donut. Hindi natin pinapansin ang donut mismo. Diba? And that's how the optimistic and the pessimistic differentiate. Diba? Inongkian Singon, good morning. How are you? Are you in Kota Kinabalu or where you came from? Okay. So blessed be the Lord who daily load us with benefits. We live a day at a time. So to think of life burdens coming at once can be crushing, diba? And remember what you have been through in your life and also in my life. It becomes what? We've been through circumstances we never thought we would get through. You know what? Walang mga problema na nadyan habang buhay sa atin. Hindi mo ba na-experiencehan yan? Yes, we experience the burdens and the problem as of now, pero hindi tatagal po yun. It is not until death, yung mga problema na yan. Bakit? Kasi sabi nga ni David, He load us daily with benefits. Ang sabi ko nga kanina, sometimes the burdens become a blessing. Pero minsan, ang nakikita natin ang burden Pero yung dumadating na blessing, we don't care. Because our mindset is always focusing on the problems. We never, and we don't focus to the one who solved the problems. Diba? But God brought you out. Sabi ng verse. Anong sabi ng Matthew chapter 6 verse 11? And give us this day our daily bread, diba? That is the Lord's prayer. And the Lord give us this day our daily burdens and benefits. So kapatid, when you pray, diba?
When you expect something sa Panginoon, wag lang yung benefits. May kasali din pong burdens yan. Because the Lord always remind us that through that burdens, makikita kung anong anak tayo ng Diyos. Kasi pag ang buhay natin, very easy lang at walang mga sakuna, walang mga pagsubok sa buhay. Sabi nga nila, walang challenge, di ba? Kaya nga may mga examination eh. Kaya pagkuha ka ng driver's license, may test. If you want something, mayroong mga pagsubok yan. Ang mga pagsubok po yan, hindi yun to put you down. Para makikita mo kung anong klaseng tao po tayo. Yes, to Ma'am Desi Velasco Tabuhara, may agagid sa imo dara. Good morning. And also to Florence, Pastor Florence Somatra, good morning sa imo dara sa, I think sa Debs siya ngayon, no? Kasi may klase. God knows how much we can bear. Alam na Panginoon kung anong kaya mo. Eh, sabi naman ni Apostle Paul, He will not give us problems, burdens that we could not carry. Alam ng Diyos ang kapasidad mo. Diba? Kung may sobra man yan, siya na pong bahala doon. But He knows your capacity. Not only that, He knows how much you can bear, but His grace is sufficient for each day. Sa bawat araw po, kapatid, kaibigan, ang grasya ng Panginoon, sufficiente to meet your needs. But there is another dimension to our burdens. God can turn them into benefits. Pero may mga proseso po yan, may mga requirements po yan, kung paano ang burden maging benefits, maging blessing. Has He given you a heavy burden? Perhaps He wants to turn it into a blessing and do something special for you. Wow! Thank you, Lord. Talagang even myself, as I'm reading this, as I'm studying the Psalm 68, akong una na nakabenepisyo po nito. Hallelujah. Indeed, your name be praised because of what you have done. Hallelujah. So, are you experiencing heavy burdens? Don't worry, God will make that a blessing. So, paalala natin yan, our burdens become a blessing if you put God first. Yes, that is what God wants us. So kapatid, sa umagang ito, nagpapasalamat po tayo sa mga bagay po na natutunan natin sa umagang ito. Okay? At sana po, kita-kita tayo bukas naman. At magkikita po natin kung paano ang Panginoon magbigay sa atin ng mga pagsubok. At ang mga pagsubok po na yan, maging blessing po yan. Muli, ito pong ating insight from His Word. If na-bless po kayo nito, itong ating pinag-usapan ngayon, why not share this to your wall so that others be blessed too? Yes, we are overwhelmed with problems, fear and doubts, and miss the love and the presence of God. Yes, have mercy on us. Yan palagi tayo, di ba? Kakamsat. Ang makikita lang natin yung problema. Hindi natin nakikita yung blessings. Kita-kita tayo bukas. No? Naimbag na bigat kabsat na pastor. Agyan manak tinapintas ngamin sa mga mensahe. Hallelujah. Agyan manak mat kabsat niya. Kumusta ka ngay? So, ang ating pong awitin sa umagang ito, pakinggan po natin. When answers aren't enough, there is Jesus. Thank you. God bless you. Kita-kita tayo bukas ha. Abangan ko po kayo.
have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow you cannot overcome. Just when you thought you had it all together, you knew every verse to get you through. But this time all the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the tears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer, and your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough,